Sa bawat panahon may mga tanda. Mga palatandaang nagbubunyag ng katotohanan. Mula sa langit, sa Biblia, at sa panaginip ng tao. Ito ang mga palatandaan ng panahon. Abo muna, hindi papuri. Tuwing nagsisimula ang Kwaresma, hindi palakpakan ang bumubungad. Hindi awitan ng papuri. Hindi masayang selebrasyon. Sa halip abo. Isang tahimik na marka sa noo. Isang paalala na hindi nakakapagpasaya. Pero hindi rin dapat iwasan. At dito nagsisimula ang tanong. Bakit sa abo? Bakit hindi sa papuri? Likas sa tao ang maghanap ng papuri. Gusto nating marinig na tayo ay magaling. Na tayo ay tama. Na tayo ay sapat. Masarap pakinggan ang palakpakan. Nakakaangat ng loob ang pagkilala. At kung papipiliin, sino ba ang ayaw magsimula sa liwanag? Pero ang Kwaresma ay hindi ayon sa gusto ng tao, kundi ayon sa kailangan ng kaluluwa. Ang mundo ay nagtuturo na magsimula sa tagumpay. Ipakita muna ang galing. Iangat muna ang sarili. I-post muna ang magandang imahe. Papuri ang puhunan. Papuri ang sukatan. Papuri ang direksyon. Pero ang pananampalataya ay may ibang daan na tinatahak. Ang abo ay hindi dekorasyon. Hindi ito gantimpala. Hindi ito simbolo ng lakas. Ito ay paalala ng kahinaan. Ng hangganan. Ng katotohanang ayaw nating harapin. Alalahanin mong ikaw ay abo. At sa abo ka rin babalik. Isang pangungusap na tahimik. Pero mabigat. Hindi nagsisimula ang Kwaresma sa papuri. Dahil ang papuri ay madaling tanggapin. Kahit hindi pa handa ang puso. Madaling umawit ng papuri. Kahit puno pa ng yabang. Madaling magdasal ng malakas. Kahit walang pagbabago sa loob. Ang abo ang humihinto sa atin. Pinapabagal. Pinapatahimik. Bago ka umangat. Kailangan mo munang yumuko. Bago ka mapuno ng liwanag. Kailangan mo munang kilalanin ang dilim. Ang abo ay hindi panlalait. Ito ay katotohanan. Katotohanang tayo ay marupok. Na tayo ay nagkakamali. Na hindi natin kayang iligtas ang sarili natin mag-isa. Walang tunay na pagbabago. Na nagsisimula sa papuri. Ang pagbabago ay nagsisimula sa pag-amin. Pag-amin na may kulang. Pag-amin na may mali. Pag-amin na kailangan natin ng tulong. At ang abo. Ang unang hakbang ng pag-amin. Sanay tayong magsuot ng maskara. Maskara ng tagumpay. Maskara ng kabanalan. Maskara ng pagiging okay. Pero sa harap ng abo, walang maskara ang tumatagal. Pantay-pantay ang lahat. Mayaman man o mahirap. Tahimik man o sikat. Lahat ay abo. Ang Kwaresma ay hindi palabas. Ito ay paglalakbay. At walang paglalakbay na nagsisimula sa papuri. Kung hindi mo pa alam kung saan ka pupunta, ang abo ang nagsasabing, simulan mo dito, sa lupa, sa katotohanan, sa sarili. May papuring walang ugat. Malakas, pero mababaw. May awiting maganda, pero walang pagbabagong kaakibat. Kung doon magsisimula ang Kwaresma, madali itong maging ritual lang. Walang puso. Kaya nauuna ang abo. Para ang papuri. Kapag dumating, ay totoo. Bago umawit ang puso, kailangan muna nitong manahimik. Bago sumigaw ng papuri, kailangan munang makinig. Ang abo ay katahimikan. Isang sandaling walang depensa. Walang palusot. Walang dahilan. Isang sandaling ikaw lang. At ang totoo mong kalagayan. Ang Diyos ay hindi humihingi ng papuri. Bago kanya mahalin. Hindi niya hinihintay na maging perpekto ka muna. Ang abo ang paalala na tinatanggap ka niya. Kahit marumi. Kahit basag. Kahit pagod. At mula sa pagtanggap na yon, doon ipinapanganak ang tunay na papuri. Ang Kwaresma ay panahon ng pag-aayuno. Hindi lang ng pagkain, kundi ng ego. Ang ego ang gustong papuri agad. Ang ego ang ayaw yumuko.
Ang ego ang takot sa abo. Pero kung hindi ayunuhin ang ego, walang puwang ang biyaya. Sa Ash Wednesday, walang pumapalakpak. At iyon ang punto. Dahil may mga sandali sa buhay na hindi dapat pinalalakpakan, dapat pinagninilayan. Mga sandaling hindi para ipakita, kundi para baguhin ang loob. Bago ang pagdiriwang, may pagsisisi. Bago ang pagkabuhay, may kamatayan. Bago ang papuri, may abo. Ito ang takbo ng pananampalataya. Hindi paakyat agad, kundi pababa muna. Kapag dumating ang papuri, dala nito ang alaala ng abo. Kaya ito ay mapagpakumbaba. Tahimik. Tapat. Hindi ito papuring para ipakita ang sarili, kundi para ituro ang biyaya. Sa mundong nagsasabing, ipakita mo ang lakas mo. Ang Kwaresma ay nagsasabing, aminin mo ang kahinaan mo. Sa mundong nagsasabing, ipagdiwang mo ang sarili mo. Ang abo ay nagsasabing, alalahanin mo kung sino ka talaga. Ang abo ay hindi wakas. Ito ay paghahanda. Paghahanda para sa mas malalim na pag-asa. Mas tunay na kagalakan. Mas makabuluhang papuri. Dahil ang liwanag ng Pasko ng pagkabuhay ay mas maliwanag kapag dumaan ka sa dilim ng pagninilay. Kaya hindi nagsisimula ang Kwaresma sa papuri. Dahil ang tanong muna ay hindi, gaano ka kabanal? Kundi, handa ka bang magbago? At ang sagot sa tanong na iyon ay hindi sinisigaw. Ito ay isinasabuhay. Sa dulo ng araw, maaaring mabura ang abo sa noo. Pero sana, hindi mabura ang mensahe. Na bago ang papuri, may pagyuko. Na bago ang liwanag, may pagharap sa dilim. At sa pagyukong iyon, doon nagsisimula ang tunay na paglalakbay ng Kwaresma. Hindi sa papuri, kundi sa abo. At ngayon, ang tanong ay hindi na lang kwento. Ito ay personal. Hindi ito tanong para sa mundo. Hindi para sa simbahan. Hindi para sa iba. Para sa iyo. Habang tahimik ang puso. Habang sariwa pa ang alaala ng abo. Naririnig mo ba ang paanyaya? Hindi pa papuri. Hindi pa awit. Hindi pa selebrasyon. Kundi isang simpleng desisyon. Na magpababa. Na magpatawad. Na magbago. Dahil ang Kwaresma ay hindi lang panahon sa kalendaryo. Ito ay sandaling bukas ang puso. At kung handa ka, kahit dahan-dahan, kahit tahimik, dito nagsisimula ang lahat. Hindi sa papuri, kundi sa isang pusong marunong yumuko at handang baguhin ng Diyos. Like kung tumama ang mensahe sa'yo. Share kung may kakilala kang kailangang makaalala. Comment, handa akong magsimula muli. Subscribe, follow para sa mas malalim na pagninilay ngayong Kwaresma.